Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang misteryong natagpuan sa gitna ng malawak na karagatan. Akala ng ating mga bida ay mga nawawalang kasamahan lang ang kanilang lalapitan. Ngunit laking gulat nila nang makita ang isang dambuhalang anino na tila kinain na ng panahon. Isang barkong nabubulok na matagal nang hindi nakikita sa mapa. Ano nga bang itinatago ng kinakalawang na bakal na ito? At bakit tila may naririnig silang boses mula sa loob kahit wala namang buhay na naninirahan dito? Pero bago po tayo magpatuloy sa ating kwento, ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwento na ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Madaling araw pa lamang ay pumalaot na ang tatlong mangingisda sa laot ng West Philippine Sea. Ang dagat ay kalmado. Tanging ang tunog lamang ng makina ng kanilang bangka at ang pas ng maliliit na alon ang maririnig. Si Mang Julio na halos puti na ang buhok dahil sa dami ng taon sa pangingisda, ang siyang timonel. Sa kabilang dulo naman ay si Warren na tahimik na naghahanda ng mga lambat. Habang si Marmar naman ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga baon. Tay Julio, parang kakaibang simoy ng hangin ngayon, no? Hindi siya malansa. Parang amoy kalawang na ewan. Huwag kang masyadong mapagmasid sa amoy, Marmar. Ang mahalaga, marami tayong mahuli para may maipambili ka ng bagong gamit sa pag-aaral. Pero tama si Marmar, tay. Kanina pa ako nakakaramdam ng bigat sa dibdib. At tingnan nyo radar natin. Parang nagloloko. May malaking harang sa harapan natin pero wala naman tayong nakikita. Huminto ang makina ng bangka. Tila tumigil din ang mundo ni Mang Julio nang biglang kumapal ang hamog sa paligid. Sa gitna ng puting usok ng dagat, isang malaking aninong itim ang dahan-dahang lumitaw. Teka tay! Warren! Tingnan nyo yun! May bangka sa unahan. Parang sila Mang Cardo yata yan. Yung mga nawawala nung nakaraang linggo. Sigurado ka ba, Marmar? Lapitan natin na maigi, tara. Kung sila nga yan, kailangan nila ng tulong. Pinandar muli ni Mang Julio ang makina. Sa layong 50 metro, ang akala nilang maliit na bangka ng mga kasamahan ay tila lumalaki. Hindi ito bangka. Hindi rin ito simpleng lantsa. Habang papalapit sila, ang itim na anino ay naging isang dambuhalang pader ng bakal. Diyos ko, hindi ito bangka ng mangingisda. Barko ito. Isang dambuhalang barko. Pero, bakit ganito ang itsura? Parang galing ito sa ilalim ng dagat. Tingnan niyo yung mga gilid niya. Puro lumot at talaba. At yung pintura, halos wala na. Sa harap nila ay isang barkong pandigma na marahil ay ilang dekada ng luma. Ang kulay itim na nakikita nila mula sa malayo ay dahil sa kapal ng kalawang at mga patay na koral na nakadikit sa katawan nito. Walang bandila, walang pangalan, at higit sa lahat, walang ingay. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong barko sa parting ito ng dagat. Hindi ito nakarehistro. At tingnan nyo, nakalutang pa rin siya kahit butas-butas na ang gilid. Tay, baka naman may tao sa loob. Baka ito yung dahilan kung bakit nawawala mangingisda rito. Baka nahuli sila ng mga pirata. O baka naman ghost ship yan, tay. Huwag na nating lapitan. Bumalik na tayo. Ngunit bago pa man makapagdesisyon si Mang Julio, nailiko ang bangka. Isang malakas na tunog ng bakal na kumakaladkad ang narinig nila mula sa loob ng barko. Ang hagda ng bakal sa gilid ng barko ay dahan-dahang bumaba, na tila ba inaanyayahan silang pumanhik. Marmar, Warren, kumuha kayo ng flashlight. May kailangan tayong malaman. Kung may tao sa loob, hindi natin sila pwedeng iwan dito. Handa ako, tay. Pero wakan niyo tong itak.
Hindi natin alam kung anong naghihintay sa atin sa itaas. Dahan-dahang idinikit ni Mang Julio ang kanilang maliit na bangka sa dambuhalang barko. Ang bawat pagtama ng kanilang bangka sa bakal ay lumilikha ng nakakangilong tunog. Unang umakyat si Warren. Bitbit ang isang lumang flashlight, kasunod si Mang Julio. At uli, si Marmar na nanginginig ang mga tuhod. Grabe ang amoy dito. Amoy luma. Amoy nabubulok na karne. Pag-apak nila sa deck ng barko, laking gulat nila. Hindi lamang ito basta barko. Sa gitna ng deck, may mga gamit na pamilyar sa kanila. Mga net ng pangingisda, mga jacket na may tatak ng kanilang baryo, at isang paboritong sombrero na kilalang kilala ni Marmar. Tay, kay Mang Cardo tong sombrero na to. Nandito sila. Pero nasan sila? Itinutok ni Warren ang flashlight sa pinto patungo sa cabin ng kapitan. Doon, nakita nila ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng kanilang puso. Isang bakas ng madugong kamay sa pintuan. At sa ilalim nito ay may nakasulat na gamit ang uling. Huwag kayong papasok. Warren, anong naririnig mo? Parang may kumakanta tay sa ilalim ng sahig. Isang mahinang himig ng isang uyaye o lalabay ang nagmula sa madilim na bahagi ng barko. Ang boses ay malambing ngunit nakatindig balahibo. Habang papalapit sila sa butas ng sahig, ang liwanag ng flashlight ni Warren ay tumama sa isang bagay na kumikinang sa dilim. Mga mata. Maraming paris ng mata na nakatingin sa kanila mula sa kailaliman ng barko. Takbo! Ngunit bago pa sila makatalikod, ang pintuan sa likuran nila ay biglang sumara ng napakalakas. Wala na silang madaanan pabalik sa bangka. Nakulong ang tatlo sa loob ng barkong tila may sariling buhay. Ano kaya ang nasa ilalim ng barko? Sino ang kumakanta? At bakit naroon ang mga gamit ng mga nawawalang mangingisda? May mas malalim pa palang sikreto ang barkong ito na hindi lang tungkol sa kalawang at dagat. Huwag po kayong aalis dahil ang susunod na bahagi ay mas lalong kikitil sa inyong hininga. Sa gitna ng laot, kung saan ang tanging liwanag ay ang malamlam na flashlight ni Warren. Nakulong ang ating tatlong bida sa deck ng isang barkong tila nilimot na ng panahon. Ang pintuan patungo sa kanilang bangka ay bumagsak ng kusa at ang paligid ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Katahimikang sadyang nakakabaliw. Tay! Warren! Ayaw bumukas! Nakakandado mula sa labas. Paano nangyari yun? Wala namang tao kanina, di ba? Huminahon ka, Marmar. Warren, itutok mo ang ilaw sa paligid. Huwag tayong maghihiwalay. Sa dagat, ang takot ang unang pumapatay sa tao bago ang panganib. Tay, tingnan niyo yung sahig. Yung mga bakas ng paa. Hindi ito sa tao. Masyadong malalaki. At tila basa pa ang putik na iniwan. Sinundan ng liwanag ng flashlight ang mga bakas. Patungo ito sa isang makitid na pasilyo na pababa sa engine room ng barko. Habang naglalakad sila, ang bawat takbang sa kinalawang na sahig ay lumilikha ng tunog na tila humihingi ng saklolo. Ang amoy ng nabubulok na laman at kalawang ay lalong tumitindi. Tay, naririnig niyo po ba yun? Yung parang may kumakalmot sa pader. Shh! Makinig kayo. Mula sa kadiliman ng pasilyo, isang boses ang narinig nila. Hindi ito kanta ngayon, kundi isang pabulong na pagtawag. Tulungan niyo kami. Sino yan? Lumabas ka. Mang Cardo, kayo ba yan? Mabilis na lumakad si Warren patungo sa pinagmumula ng boses. Kahit pinipigilan siya ni Mang Julio, pagdating nila sa dulo ng pasilyo, bumadya ang isang maliit na selda na gawa sa makikinang na bakal. Isang bagay na nakapagtataka dahil ang buong barko ay kinalawang na, maliban sa seldang ito. Diyos ko,
Mang Cardo! Sa loob ng selda, nakita nila ang isang lalaking payat na payat. Gusot-gusot ang damit at puno ng sugat ang mga braso. Siya nga si Mang Cardo, ang mangingisdang nawawala na ng 1 linggo. Pero may mali. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at tila hindi siya makakilala. Cardo, anong nangyari sa inyo? Nasaan ang ibang mga kasama mo? Huwag kayang maingay. Nakikinig siya. Ang itim na kapitan, kinukuha niya ang aming mga alaala. Ang barkong ito, hindi ito gawa sa bakal, Hulyo. Gawa ito sa pagsisisi. Anong pinagsasabi mo, Cardo? Ilalabas ka namin dito. Marmar, tulungan mo akong sirain tong trangka. Sinubukan ni Warren at Marmar na hilahin ng bakal. Ngunit laking gulat nila nang maramdaman nilang napakainit nito. Kahit nasa gitna sila ng malamig na dagat. Sa bawat takbang nila, tila may kuryenteng dumadaloy na nagpapakita sa kanila ng mga imahe ng kanilang mga mahal sa buhay na naghihirap. Aray! Ang init, Warren! Nakita mo ba yun? Nakita ko si nanay, umiiyak siya. Ako rin. Nakita ko ang kapatid ko. Ano bang klaseng mahika ito? Umalis kayo riyan. Hindi yan ordinaryong selda. Cardo, makinig ka sa akin. Paano kami makakaalis dito? Di kayo aalis. Ang barkong ito ay lilitaw lamang kapag may kailangang palitan. Kami ang unang kinuha. Pero kulang pa raw. Kailangan niya ng temonel. Kailangan niya ng gaya mo, Hulyo. Biglang namatay ang flashlight ni Warren. Nabaling ang lahat sa purong kadiliman. Sa gitna ng dilim, narinig nila ang dambuhalang yabag ng sapatos na gawa sa bakal. Papalapit sa kanila. Tay! Sa likod nyo! Mabilis na lumingon si Mang Hulyo at itinutok ang kanyang maliit na lighter. Sa isang saglit na liwanag, nakita nila ang isang pirasong figura. Isang lalaking napakatangkad, nakasuot ng kapa na tila gawa sa balat ng pating. At ang mukha ay natatakpan ng isang kinalawang na maskarang bakal. Hawak nito ang isang malaking kadena na may mga kawil para sa isda. Sino ang magboboluntaryo para sa aking dagat? Wala kaming ibibigay sa'yo. Warren, ang itak mo! Sinubukan ni Warren na iamba ang itak. Ngunit sa isang kumpas lang ng kamay na itim na kapitan, tumalsik ang binata sa pader at nawalan ng malay. Warren! Hayop ka! Anong ginawa mo sa kanya? Siya ay malakas. Ngunit ikaw matanda. Ikaw ang may alam ng daan. Ang barkong ito ay nangangailangan ng direksyon. Ibigay mo sa akin ang iyong buhay at pakakawalan ko ang mga batang ito. Napatingin si Mang Hulyo kay Marmar na umiiyak at kay Warren na nakaandusay. Tumingin din siya kay Mang Cardo na tila wala na sa sariling isip sa loob ng selda. Alam ni Mang Hulyo na bilang isang kapitan ng kanyang maliit na bangka, tungkulin niyang iligtas ang kanyang mga tauhan. Huwag mong sasaktan ng mga bata. Ako ang kunin mo. Huwag tayo, Hulyo. Huwag po. Ngunit bago pa makalapit ang itim na kapitan kay Mang Hulyo, isang malakas na pagyanig ang naramdaman ng buong barko. Tila may humihila sa barko pababa sa ilalim ng dagat. Ang tubig ay nagsimulang pumasok sa mga siwang ng pasilyo. Ito na, ang dambuhalang galamay. Hindi lang ang kapitan ang kailangan nyo katakutan. Mula sa labas ng bintana ng barko, nakita ni Marmar ang isang dambuhalang galamay na mas malaki pa sa puno ng niyog na pumupulupot sa katawan ng barko. Hindi ito basta barkong nabubulok. Ito ay pain. Isang pain para sa isang mas malaking nilalang na nananahan sa kailaliman. Tay! Nilalamon tayo ng dagat! Sino o ano ang dambuhalang nilalang na umihila sa barko? Magagawa ba ni Mang Hulyo na isakripisyo ang sarili para kina Warren at Marmar?
At ano ang tunay na ugnayan ng itim na kapitan sa misteryosong barkong ito? Ang tensyon ay lalong titindi sa susunod na kabanata. Ang buong barko ay tila isang higanting lata na pinipitpit ng isang hindi nakikitang kamay. Ang bawat pagyanig ay sinasabayan na nakakangilong tunog ng bakal na nagtitistis. Sa harap ni Mang Julio, Marmar at nang walang malay na si Warren, ang itim na kapitan ay nananatiling nakatayo. Hindi natitinag at tila bahagi na siya ng mismong barko. Tayulyo, ang tubig! Umaakit na ang tubig sa pasilyo. Kailangan na nating ilabas si Warren dito. Tulungan mo ako, Marmar. Pasukin mo ang bulsa ni Warren. Kunin mo ang flare gun. Baka sakaling may makakita sa atin sa itaas. Habang pilit nilang itinatayo ang malaking katawan ni Warren, ang itim na kapitan ay dahan-dahang naglakad patungo sa kanila. Ang bawat takbang niya ay tila nagpapatigil sa agos ng tubig na pumapasok. Walang liwanag na makakaligtas sa inyo rito. Ang kailaliman ay hindi tumatanggap ng saklolo. Tumatanggap lamang ito ng bayad. Anong klaseng demonyo ka? Bakit mo ginagawa ito sa mga mangingisdang naghahanap buhay lang? Ako ang nakalimutang pangako ng dagat. Ang barkong ito ay hindi lamang bakal. Ito ang libingan ng mga taong naging sakim. Ngunit kayo ay pumasok ng kusa. Isang sakripisyo para sa siyokoy ng kaitaasan. Biglang gumuho ang kisame ng pasilyo. Isang dambuhalang galamay na kulay ubi at puno ng matatalas na tinik ang bumaon sa sahig sa pagitan ni Mang Julio at ng itim na kapitan. Ang galamay na ito ay hindi galing sa pusit. May mga mata ito sa bawat suction cup nito. Mga matang tila nangungutya. Tay, yung pader! Bumubukas yung pader! Dahil sa bigat ng galamay, nahati ang katawan ng barko. Nakita ni Marmar ang labas. Ang dagat ay hindi na kulay asul. Ito ay kulay itim na parang tinta. At sa ilalim ng dagat, isang dambuhalang anino na mas malaki pa sa isang lungsod ang dahan-dahang umiikot sa kanila. Marmar, bitbitin mo ang kabilang braso ni Warren. Doon tayo sa butas. Tumalon tayo. Pero tay, paano si Mang Cardo? Hindi natin siya pwedeng iwan sa selda. Cardo, kumapit ka sa amin. Ngunit si Mang Cardo ay wala na sa katinuan. Nakatitig lang siya sa galamay at tumatawa ng malakas habang ang tubig ay hanggang leeg na niya. Alina, Julio. Sila ang nagmamay-ari ng dagat. Ang mga kaluluwa natin ang uling na nagpapatakbo sa makinang ito. Takbo! Iligtas mo ang bata! Sa isang iglap, isang galamay ang pumasok sa selda at mabilis na nilitis ang katawan ni Mang Cardo. Isang hiyaw ang narinig at pagkatapos ay wala na ang mangingisda. Lamon na siya ng kailaliman. Anong... Tay? Bakit tayo nasa tubig? Warren, salamat sa Diyos. Gising ka na. Wala nang oras. Kailangan tumalon. Binuhat ni Warren ang kanyang sarili sa kabila ng pagkahilo. Sa harap nila, ang itim na kapitan ay hindi sila hinabol. Sa halip, dahan-dahan itong tinanggal ang kanyang maskarang bakal. Laking gulat ni Mang Julio nang makita ang mukha sa ilalim nito. Hindi ito malinaw. Ito ay mukha ng isang tao. Isang taong kamukhang kamukha ni Mang Julio noong kabataan niya. Paano? Bakit kamukha kita? Dahil ang dagat ay kumukuha ng anyo ng iyong pinakamatinding kinatatakutan. Ang mga tulad ko, isang kapitan na walang ililigtas, kundi ang sarili. Ang barko ay nagsimulang bumaliktad. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na agos ng tubig ang tumangay kina Warren at Marmar palabas ng butas. Ngunit si Mang Julio ay naiwan sa loob. Ang kanyang paa ay naipit sa isang kilalawang na kable. Tay Julio! Hindi! Warren! Tulungan natin siya! Marmar! Huwag! Hihilain tayo pababa ng vortex!
Mula sa loob ng lumulubog na barko, nakita ni Mang Julio ang kanyang mga kasamahan na tinatangay palayo. Alam niyang ito na ang dulo. Ngunit sa gitna ng takot, may nakita siyang isang lever sa tabi ng itim na kapitan. Ang lever para sa emergency buoy na may kasamang life raft. "Kunin niyo to! Bilis! Kunin niyo!" Gamit ang huling lakas, hinila ni Mang Julio ang lever. Isang maliit na kapsul ang bumitaw mula sa barko at mabilis na umakyat sa ibabaw. Bumakas ito at naging isang matibay na salbabaha sa harap ni Warren at Marmar. "Isang sakripisyo para sa buhay ng iba. Marahil, hindi ka katulad ko, Julio." Ang barko ay tuluyan ng lumubog sa kailaliman, kasama si Mang Julio at ang itim na kapitan. Sa ibabaw ng dagat, naiwan si Warren at Marmar na nakakapit sa raft. Habang pinapanood ang dambuhalang anino na unti-unting nawawala sa ilalim ng madilim na tubig. Julio, hindi! Babalik siya, di ba Warren? Sabihin mo sa akin, babalik siya! Hindi pa tapos ito, Marmar. Tingnan mo yung rap. Napatingin si Marmar sa sahig ng kanilang rap. Doon, may nakaukit na isang mapa. Isang mapa na hindi papunta sa Pangpang, kundi papunta sa isang lugar na tinatawag na ang paraiso ng mga nawawala. At sa dulo ng mapa, may nakasulat na pamilyar na pirma. Pirma ni Mang Julio. Ngunit may petsang 2026 ang taon ngayon. Paano siya nakapagsulat dito? Kung ngayon pa lang niya ito nakita. Namatay nga ba si Mang Julio o naging bahagi na siya ng misteryo ng barko? Ano ang paraiso ng mga nawawala? At bakit tila nakatadhana ang kanilang pagkikita ng itim na kapitan? Mas lalong hihigpit ang hawak ninyo sa inyong mga upuan sa susunod na bahagi. Humampas ang malalim na tubig dagat sa mukha ni Warren at Marmar habang nakalutang sila sa gitna ng kawalan. Ang dambuhalang barkong itim ay tuluyan ng nilamon ng kailaliman, kasama ang kanilang pinuno na si Mang Julio. Ngunit sa gitna ng kanilang pigati, ang mapang nakaukit sa sahig ng kanilang life raft ay nagsimulang magliwanag. Isang asul na liwanag na tila tumuturo sa direksyong kinalalagyan ng lumubog na buwan. Warren, anong gagawin natin? Wala na si Tay Julio. Paano tayo makakauwi kung ang mapang ito ay hindi naman papuntang Pangpang? Makinig ka, Marmar. Si Tay Julio ang nagbigay nito sa atin. Hindi niya tayo iiwan ng walang dahilan. Kung itong mapa ang tanging paraan para malaman kung nasaan siya, susundan natin ito. Gamit ang mga sagwan ng raft, sinimulang baybayin ni Warren ang direksyong itinuturo ng mahiwagang mapa. Ngunit habang lumalayo sila sa pinaglubugan ng barko, ang dagat ay tila nagbabago. Ang tubig ay naging kasing linaw ng kristal, at sa ilalim nito ay makikita ang mga guho ng isang sinaunang lungsod na gawa sa ginto at kinalawang na bakal. Warren, tingnan mo, may mga bahay sa ilalim. At may mga taong naglalakad. Pero paano sila nakakahinga? Huwag kang titingin ng matagal sa ilalim, Marmar. Sabi ni Tay Julio noon, ang dagat ay may paraan para akitin ang iyong kaluluwa. Tumingin ka lang sa unahan. Biglang isang malakas na busina ng barko ang umalingaw-ngaw sa buong karagatan. Ngunit hindi ito tunog ng nabubulok na bakal. Ito ay tunog ng isang maringal at bagong-bagong barko. Sa harap nila, mula sa makapal na hamog, ay lumitaw ang isang isla na hindi makikita sa anumang GPS o satellite. Ito ang paraiso ng mga nawawala. Yun ba yun? Ang ganda! Parang hindi ito totoo. Ang isla ay napalilibutan ng mga puting buhangin at mga punong ang mga dahon ay kulay pilak. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang mga barkong nakasadsad sa Pangpang. Mga barko mula sa iba't ibang panahon. Mga galyo ng Kastila, may mga barko ng Hapon ng World War II, at ang pinakabago, ang bangka ni Mang Julio. Nandito ang bangka natin, Marmar.
Buhay si Tay Julio. Sigurado ako. Mabilis silang sumadsad sa pangpang. Pagbaba nila, sinalubong sila ng isang kakaibang katahimikan. Walang huni ng ibon, walang hampas ng alon. Doon sa ilalim ng isang malaking puno ng pilak, nakaupo ang isang matanda. Nakatalikod dito sa kanila. Ngunit kilalang kilala nila ang boses na umuhuni ng isang pamilyar na kanta. Tay Julio! Patakbong lumapit si Marmar. Ngunit hinarangan siya ni Warren. May mali. Nang dahan-dahang humarap ang matanda, hindi ito si Mang Julio. Ang mukha nito ay kalahating tao at kalahating corals, at ang kanyang mga mata ay purong puti. Bagong dating. Ang tagal na naming walang bisitang humihinga pa. Bakit kayo pumasok sa pintuan ng itim na kapitan? Nasaan ang kasama namin? Ang matandang mangingisda na naiwan sa barko. Oh, ang bagong kapitan. Siya ay nasa loob ng pasilyo ng kalawang. Pinipirmahan niya ang kasunduan para sa inyong kaligtasan. Anong kasunduan? Gusto lang naming umuwi. Sa mundong ito, walang nakakauwi ng libre. Ang kapalit ng inyong buhay ay ang kanyang alaala. Kapag natapos ang gabing ito, hindi na kayo makikilala ni Julio. At kayo, makakalimutan nyo rin na nagkaroon kayo ng ama sa dagat. Nanlumo si Warren at Marmara. Ito ang twist ng kanilang kapalaran. Ang kaligtasan nila ay kapalit ng kanilang pagkakakilanlan. Ngunit si Warren, sa kanyang matapang na kalooban ay hindi pumayag. Hindi ako papayag. Marmar, hawakan mong itak. Susugurin natin ang palasyong yan. Kung kailangan kalagkarin natin si Tatay Julio palabas dito, gagawin natin. Habang naglalakad sila patungo sa gitna ng isla, ang lupa ay nagsimulang yumanig. Mula sa puting buhangin, lumitaw ang mga kaluluwa ng mga mangingisdang nawala sa dagat. Hindi sila nananakit, ngunit sila ay humaharang sa daan na tila nagbababala. Huwag! Hayaan niyo siyang tapusin ang ritual upang kayo ay mabuhay. Sabay-sabay na pabulong na sabi ng mga kaluluwa. Hindi! Tay Julio! Naririnig mo ba ako? Huwag mong permahan yan! Sa dulo ng pasilyo ng mga punong pilak, nakita nila ang palasyo ng kalawang. Ito ay ang mismong barkong itim na lumubog. Ngunit ngayon ay nakatayo ito sa lupa. Matayog at nakakatakot. Sa itaas na bahagi ng deck, nakatayo si Mang Julio, hawak ang isang ploma na gawa sa tinik ng isda. Sa harap niya ay ang itim na kapitan, na ngayon ay wala ng maskara at nakangiti ng mapait. Pirmahan mo na, Julio. Ang mga bata ay makakabalik sa pangpang na puno ng isda at ginto. Magiging bayani sila sa inyong baryo. Basta, tiyakin mong hindi sila magugutom kailanman. Akmang ididikit na ni Mang Julio ang ploma sa papel na gawa sa balat ng dagat nang biglang isang putok ng flare gun ang bumasag sa katahimikan. Tay! Huwag! Ang liwanag ng flare gun ay tumama sa papel at laking gulat ng lahat nang ang papel ay biglang maging abo. Ang itim na kapitan ay napasigaw sa galit. Ang kanyang anyo ay naging isang dambuhalang usok na itim. Mga hangol! Sinira niyo ang nag-iisang paraan para makauwi! Dahil sa pagkasira ng kasunduan, ang buong isla ng Paraiso ay nagsimulang gumuho. Ang mga punong pilak ay naging abo at ang dagat ay nagsimulang pumasok sa pangpang ng may kasamang galit. Warren! Marmar! Bakit kayo bumalik? Dahil hindi kami uuwi. Kung wala ka, Tay, magkakasama tayo o sabay-sabay tayong lulubog. Ngunit sa likod ng itim na kapitan, isang mas malaking panganib ang lumitaw. Ang dambuhalang galamay na pumatay kay Mang Cardo ay lumabas mula sa ilalim ng palasyo. Hindi ito alaga ng kapitan. Ito ang tunay na Panginoon ng isla. At galit ito dahil sa gulo na idinulot nila.
Tay! Sa likod nyo! Magagawa ba nilang makatakas sa gumugong isla? Ano ang huling sakripisyo na kailangang gawin upang matalo ang dambuhalang nilalang sa kailaliman? At sa uli, makakabalik nga ba sila sa kanilang baryo o mananatili silang alamat sa ilalim ng dagat? Huwag palampasin ang kapanapanabik na pagtatapos. Ang buong isla ng paraiso ng mga nawawala ay unti-unting naglalaho. Tila isang panaginip na binubura ng umaga. Ang dagat ay nangangalit at ang dambuhalang galamay ng syokoy ng kaitaasan ay nagsimulang wasakin ng palasyo ng Kalawang. Sa gitna ng kaguluwang ito, magkakaharap si Mang Julio, Warren at Marmar laban sa nagliliyab na galit ng itim na kapitan. Sinira niyo ang balanse. Ngayon, walang sino man sa inyo ang makakaalis. Lalamunin kayo ng kailaliman kasama ng aking sumpa. Ang sumpa mo'y para sa mga taong sumuko na. Kapitan, kami, hanggat may hininga, lalaban kami. Warren, Marmar, takbo sa dulo ng deck. May mga barrels ng crudo roon. Kung pasasabugin natin ang main engine ng barkong ito, mapapotol ang kapit ng mga galamay na yan. Pero tay, paano kayo? Maiiwan kayo sa gitna ng pagsabog. Marmar anak, ang isang kapitan ay hindi iniiwan ng kanyang barko hanggang hindi ligtas ang kanyang mga tauhan. Iyan ang hindi natutunan ng itim na kapitan na ito. Mabilis na kumilos si Warren at Marmar. Habang abala ang itim na kapitan sa pag-atake gamit ang kanyang mga kadena, mabilis na inihanda ni Warren ang mga barrels. Si Mang Julio naman ay kinuha ang kanyang lumang itak at hinarap ang anino ng itim na kapitan upang bigyan ng oras ang dalawa. Halika, demonyo ng dagat. Subukan mo ang tapang ng isang tunay na mangingisda. Nagtagpo ang bakal sa bakal. Ang bawat hataw ni Mang Julio ay may kalakip na dasal at alaala ng kanyang pamilya. Samantala, sa kabilang dulo ng barko. Marmar, itapon mo na ang flare gun dito sa tapat ng baril. Ngayon na! Tayulyo! Tumalo na kayo! Sa isang huling malakas na tulak, naitulak ni Mang Julio ang itim na kapitan patungo sa malalim na bahagi ng makina. Kasabay nito, ipinutok ni Marmar ang flare gun. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong karagatan. Ang apoy ay naging kulay asul at puti. Nilalamon ang kinalawang na bakal at ang dambuhalang galamay na nakapulupot dito. Ang pwersa ng pagsabog ay tumalsik kina Warren at Marmar patungo sa malinaw na tubig, habang ang palasyo ng Kalawang ay tuluyang nagkapira-piraso. Warren, si Tay Julio! Nasaan si Tay? Tumingin si Warren sa paligid. Ang usok ay dahan-dahang napapawi. Ang isla ay wala na. At ang dagat ay muling naging kalmado. Doon, sa gitna ng mga lumulutang na labi ng barko, nakita nila ang isang kahoy na pinto. Nakahiga sa ibabaw nito si Mang Julio, duguan, nangihina, ngunit humihinga pa. Tay Julio! Mabilis nilang nilapitan ang matanda. Hinawakan ni Marmar ang kamay ni Mang Julio na puno ng sugat. Nagawa niyo mga anak. Wala na ang sumpa. Wala na ang itim na kapitan. Tay, huwag kayong bibitaw. May dumarating na ilaw. Tingnan nyo. Sa abot tanaw, ang liwanag ng tunay na bukang liwayway ay nagsisimulang sumilip. At hindi lamang iyon. Isang tunay na barko ng Philippine Coast Guard ang papalapit sa kanila. Hila-hila ang kanilang lumang bangka na himalang hindi lumubog. Nakabalik si Mang Julio, Warren at Marmar sa kanilang baryo bilang mga bayani. Ngunit hindi nila sinabi ang buong katotohanan sa iba. Para sa mga taga-nayon, sila ay naligaw lang sa bagyo. Ngunit tuwing gabi, kapag tumitingin si Marmar sa dagat, alam niyang may mga bagay sa ilalim na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Warren, tingnan mo tong nakasabit sa leeg ko. Yan bang susi ng itim na kapitan? Oo, nakita ko ito sa bulsa ko pagising ko sa ospital. Sabi ni Tay Julio, itago ko raw ito. Hindi para bumalik,
kundi para maging paalala na ang dagat ay marunong magbigay, pero marunong din itong kumuha kung hindi natin nire-respetuhin. Si Mang Hulyo naman ay hindi na muling pumalaot. Pinili na lang niyang magturo sa mga batang mangingisda tungkol sa mga senyales ng ulap at agos. Ngunit paminsan-minsan, nakikita siyang nakatitig sa malayo, tila may hinihintay. Dahil sa kailaliman ng dagat, ang barkong itim ay maaaring wala na. Ngunit ang mga kwento ng mga nawawala ay mananatiling nakaukit sa bawat alon na umahampas sa pangpang. Ang kwento ni Mang Hulyo, Warren at Marmar ay hindi lamang isang paglalakbay sa gitna ng misteryosong dagat. Ito ay isang salamin ng ating totoong buhay. Ang pangunahing aral na matututunan natin dito ay ang halaga ng pagpapakasakit o sakripisyo para sa kapakanan ng iba. Sa gitna ng panganib, ipinakita ni Mang Hulyo ng isang tunay na pinuno o kapitan ay hindi sinusukat sa galing ng pagpapatakbo ng makina, kundi sa tibay ng kanyang paninindigan na walang maiiwan sa kanyang mga tauhan. Ang itim na kapitan ay simbolo ng pagiging makasarili at pagkalamon sa takot, habang si Mang Hulyo naman ang simbolo ng pag-asang nagmumula sa pagmamahal. Itinuturo rin ng kwentong ito ang paggalang sa kalikasan. Ang dagat, gaya ng ating mundo, ay may mga misteryong hindi natin dapat abusuhin. Ang pagiging sakim ay madalas na naghahantong sa atin sa isang barkong nabubulok. Isang buhay na puno ng material na bagay, ngunit wala namang kaluluwa. Higit sa lahat, ipinapaalala nito sa atin na hindi tayo kailanman maliligaw sa laot ng buhay hanggat mayroon tayong pamilya at mga kaibigan handang humila sa atin pabalik sa pangpang. Ang pagkakaisa ni Warren at Marmar ang naging susi upang mabasag ang sumpa. Sa uli, ang pag-ibig at katapatan ang pinakamalakas na liwanag, nagagabay sa atin pauwi mula sa anumang kadiliman. Kayo, ano bang masasabi niyo sa kwento natin ngayong araw? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.